Nasa Committee on Justice tayo ngayon under the leadership of Congressman Luis Tro at dito nagsisimula ang tunay na proseso ng impeachment. Hindi ito trial, hindi ito conviction, ito ay screening, isang layered legal process. Let's be very clear. May 5 levels bago pa ito makarating sa plenary. Level 1, sufficiency in form. Kompleto ba ang complaint? Verified ba? Maayos ba ang pagkaka-file? Level 2, sufficiency in substance. Assuming totoo ang lahat, pasok ba ito sa impeachable offense? Level 3, sufficiency in grounds. Ito ang latest. May sapat bang factual basis para ipagpatuloy? Level 4, committee hearings, evidence stage. Dito na sinusubok ang lahat. Witnesses, documents, cross-examination. Dito nagkakaalaman kung kwento lang o may laman. At level 5, probable cause. Final filter. May sapat bang ebidensya para iakyat sa plenary? At nasaan tayo ngayon? Hindi pa tapos ang proseso. Hindi pa napapatunayan ang kaso laban kay VP Sara Duterte. Pero kung titingnan mo ang naratibo, parang may hatol na. Habang ang mundo may giyera sa Middle East, ang Pilipinas nahaharap sa mataas na inflation at may mga usapin na malawakang korupsyon na hindi pa rin nasasagot. Ito ang sentro ng diskurso natin at doon napapasok ang mas mabigat na tanong. Is this about accountability or is this about political positioning? Dahil kung proseso lang ito, bakit parang minamadali ang narrative? Kung ebidensya ang basehan, bakit parang ingay ang nangingibabaw? Kung may kasalanan si VP Sara Duterte, patunayan sa tamang proseso. Pero kung ang impeachment ay nagiging entablado ng politika habang ang bayan ay may mas malaking krisis, then let's be honest, hindi na ito hustisya. Ito ay distraction at posibleng division. At ang tanong, kaya ba nating hatiin ang bansa ngayon habang mas malaki ang apoy na dapat nating apulahin? Another day, another Regal POV.